Sa flyover ng Ortigas, isa pong bus ng Don Mariano biyaheng Cabalagsi papuntang Baclaran. Nabangga niya ang isang motor na wala ang control yung driver. Sa namatay, wala po. Sa nasugatan, 8 po. Ayon din sa mga pasahero, yung driver daw initipik. Pinagating yung driver, napa namin ang kaso, since na billable naman yung kaso niya, nakapagpiyasa. Aksidente sa EDSA, araw-araw, meron ito. Nito lang Enero hanggang Mayo, mahigit 2,600 aksidente ang nangyari sa EDSA. Naging isa rito, pumitil ng buhay. Sa pag-aaral ng GMA News Research, mga bus ang pinakamadalas maaksidente sa kahabaan ng EDSA. Sa bawat 7 bus na bumabaybay sa EDSA, isa ang naaaksidente. Kalalaki po, di ba? Tapos pangalawa, yung public utility vehicles, hindi sila naiasakyan. Tapos siguro, may attribute din natin dun sa commission basis nila ngayon, kakarera, agawan sa pasahero. So yun yung dahilan kaya sinusulong natin yung buwan ng sweldo nila. Porsyentuhan o komisyon sa kita kung pasweldohin ang driver at konduktor, kaya paramihan ng pasahero. At pabilisan din ng biyahe ang gawin ng mga ito. Pag nakipag-unahan ka, iba yung pagmamaneho ng isang bus driver. At dyan, dahil sa pag-unahan na yan, pag-unahan, pag-kompetensya sa iba pang bus drivers, yan ang simula ng aksidente sa daanan. Dahil dito, isinatupad na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Fixed and Performance-Based Compensation Scheme o fixed salary para sa mga bus driver. So yun ang isang nakita na aspecto diyan, no? Yung absence ng minimum wage. No? Kasi yung we wanted to assure the drivers or the workers in the industry that at the end of the day, after working 8 hours o kaya mag-overtime sila ng 4 hours, they are assured of income at the end of the day. Sa ilalim ng polisiyang ito, 8 oras ang trabaho ng driver at konduktor, kapalit ng minimum na sahod at benepisyo. Kasi tumatakbo sila 18 hours a day. Walang driver na nakakapag-drive ng matino na 18 oras kang gising. So nilalagay mo lang sa peligro yung pasahero mo, sarili mo, pati pamilya mo. Pero may mga bus drivers na ayaw ito. Parang gano'n lang pabulbong kasi mababa na yung sahod namin. Kaya mas maganda yung porsyento ko, marami. Saan? Saan po saan? Yung fixed salary na yun. Kasi may kasamang ganyan. Parang hindi kikita, makikita yung mga driver. Putol sa polisiyang ito ang ilang samahan ng bus company sa Metro Manila. Kaya namin yung tinututulan. Kasi since time immemorial, nung pang mga way back 1945, nandyan na yung ganyang pulisiya na commission basis, daily basis ang pagpapasweldo sa mga driver. Hindi rin daw tama na sisihin ang paraan ng pagpapasahod sa mga aksidente. Wala silang naging basis na yan ay nanggagaling because hindi namin sila binibigyan ng fixed salary. Maliban pa ron, wala na kayo ba nakarinig na nag-rally ang mga driver at conductor because they are paid in commission basis? Wala. Not even one time in so many years. Nung gumawa ang National Wages and Productivity Commission ng study, ang nakita ko namin na i-link doon sa accidents yung absence ng standards in the industry. Naaalarma rin ng MMDA sa dumaraming bus accidents sa ibang panig ng Metro Manila. Dahil dito, mas lalong naghigpit ang MMDA. Ang mga bus ay sa yellow lanes lang. Sa mga piling bus stops lang pwedeng magbaba ng pasahero ang mga city bus. Habang ang mga provincial bus, sa third lane lang dapat dumaan. Ang mga pribadong sasakyan naman, maaari lamang dumaan sa yellow lane kung kakanan sa mga secondary roads sa kahabaan ng EDSA. Hindi ka pwede tumigil kahit saan. So, mangangailangan tayo ng disiplina dito ng driver, mangangailangan din tayo ng disiplina ng pasahero. Na hindi mo pwedeng dapat parahin naman yung bus kahit saan mo gusto.
At hindi ka pwedeng bumaba at sumakay kahit saan mo gusto. Pero para sa bus drivers at bus companies, hindi lubusang naresolba ang problema sa traffic. Kung hindi babantayan, mas babagal. Kasi kaya babagal, parang ikinumpile mo na siyang lahat doon sa 2 lane lang eh. Nakapagtanong-tanong ako sa mga driver, sa konduktor, kasi talagang tukod na tukod ngayon ng mga traffic. Even yung mga private na sasakyan na na-experience yung pagka-traffic. Sobrang dami na rin daw kasi ng mga bus sa EDSA. So nakikita natin na oversupply talaga ng bus. So nakikita natin na malalaman din natin na mayroong mga bus companies na tatlo-tatlo yung buses, 4, gano'n. Hindi naman sa amin galing yung, hindi kami yung sanhin ng ganong problema. So, meron pa rin kami i-adjust. Hindi naman to total solution eh. Hindi naman overnight din siguro yung solusyon dito. Dahil sa traffic, bumababa rin daw ang kita ng bus company. Yung mga mamamayan lumiit, bumaba talaga, no? Because of the traffic. Tapos, tumaas yung consumption namin ng diesel. Dahil pagka nakaskegi ka, hindi mo naman pwedeng patayin ng makina niyan eh. Tuloy-tuloy pa rin naman. Maging ang mga pasahero, konsumido. Imbis na sa yung dadaanan na bus na ilalim, napupunta na dito lahat, dito din sila dumadaan kasi di ba? Kaya yung mapupunta ng mga trabaho o eskwelahan nila, late na, wala nang magagawa. Matagal, traffic po ang nangyayari eh. Kasi wala na sila liniliguyan yung mga bus eh. Inaantay nila yung sinusundan nila. Ang patagal. Kasi lahat ng bus papunta ng ilalim. Eh, mga private din na vehicle, doon din dumadaan kaya nagkakasiksikan lalo. Hirap ipatupad. Pero nawala ngayon yung swerving ng mga buses sa gitna. Nawala yung karera ng buses sa gitna. So siguro yan yung na-achieve natin ron. Sa bawat pagdaan dito, laging may buhay na nalalagay sa peligro. Ang ligtas sa paglalakbay, hindi lang sa maingat na pagmamaneho na kabatay. Dapat ding ligtas ang kalsada at mahigpit na ipinatutupad ang mga batas trapiko.